Parang bukid, lilipad-lipad. Ay, teka. Bakit nakabukas ang pinto ng bahay ko? Isinara ko yun bago ako umalis kanina. Diyos ko, hindi kaya may nakapasok na magnanakaw? Walang iyakang magnanakaw ka, manda ka sa akin. Nasaan ba yung walis tambo ko? Nasaan kaya ang magnanakaw? Humanda talaga siya sa akin pag nakita ko siya. Mata lang niya, walang latay. Pinsan! Ay, anak ng kabayong mola, Bobby! Bobby! Ikaw ba yan, pinsan? Oh, teka. Ate Bernie, bakit may hawak kang walis tambo? Muntik mo nang ihampas sa akin yan ah. Ginulat mo naman kasi ako eh. Akala ko magnanakaw nang nakapasok sa bahay ko. Pasensya ka na. Nakabukas kasi ang pinto ng bahay mo eh. Akala ko nandito ka, kaya pumasok na ako. Hindi ko ba isinara ang pinto kanina? Ay naku, makakalimot din na talaga ako. Hindi ko naman kasi alam na ngayon ka darating eh. Akala ko mamayang gabi ka pa. Oh, maupo ka muna dyan at ipagtitimpla kita ng kape. Nagugutom ka ba? Maghahanda na rin ako ng merienda. Ah, sige lang pinsan. Ginutom din ako sa biyahe eh. Hanggang kailan ka ba mananatili rito, pinsan? Mananatili ako rito hanggat hindi ko natutugis at napapatay ang aswang na hinahanap ko pinsan. Hindi maaari na hindi ko siya mahuli. Mapanganib ang aswang na yon. Ganun ba kadelikado ang aswang na hinahunting mo, pinsan? At ganyan ka na lang kaporsigido na mahanap siya? Most wanted ang aswang na yan sa aming mga manunugis. Marami na siyang napatay sa iba't ibang parte ng bansa, lalo na sa mga probinsya sa Kabisayaan. Siya ang hari ng mga aswang sa kanilang tribo na nakatakas ng lusubin namin noon ng mga kapwa kong manunugis ang kanilang kuta sa isang liblib na kagubatan sa Capiz. Napatay namin ang mga kasamahan niya, ngunit nakatakas siya. May nagtip sa amin na dito raw siya nagtatago. Kaya ako ang ipinadala ng mga kasama ko para tugisin at patayin siya. Nakakatakot naman ang trabaho mong yan, pinsan. Maghanap ka na lang kaya ng ibang trabaho. Mapanganib ang ginagawa mo paghahanap at pakikipaglaban sa mga aswang. Inaalala ko lang ang kaligtasan mo. Baka mapahamak ka riyan. Alam mo naman na mula nang mamatay si Inay at Itay sa kamay ng mga aswang, ipinangako ko na sa sarili ko na lilipulin at papatayin ko ang mga demonyong aswang na yan. Kaya nang malaman ko na may samahan ng mga manunugis na naghahanap at pumapatay ng mga aswang, hindi na ako nagdalawang isip na sumapi sa kanila. Sa samahan namin, binabayaran kami sa bawat aswang na napapatay namin. Malaki ang kitaan dito, pinsan, kaya hindi ko rin basta-basta maiiwan. 50,000 kada isang aswang na mapapatumba namin. Talaga? Malaking halaga nga. Kung hindi lang ako babakla-bakla at kung kasing tapang mo ako, papasukin ko rin ang trabahong yan eh. Kaso hindi ko kaya, pinsan. Hindi kaya rin ang beauty ko ang makipagjambagan sa mga aswang. Matinig kasi ang aswang na yun, pinsan. Nararamdaman niya agad kapag may nagmamanman sa kanya. At kilala niya ang mukha ng mga manunugis tulad ko. Sa itsura kong to, siguradong mabilis niya akong matutunugan. Kaya kailangan kong tulong mo. Naisip kong magpanggap at magbalat kayo para hindi niya malaman na may manunugis dito. Nasabi mo na nga sa akin yan noong huli tayo magkausap. Sigurado ka na ba na yun talaga ang gusto mong gawin? Hindi kasi bagay sa katawan mo eh. Ang macho-macho mo, tapos ganon. Yun lang naisip kong paraan, pinsan. Doon, mas hindi niya ako makikilala. At saka, napagandaan ko na to. Wala nang atrasan. O ano, matutulungan mo ba ako? Sige na. Ano pa nga bang magagawa ko? Siyempre, tutulungan kita. Alam mo naman na loves kita, pinsan. Tayo na lang dalawang magkamag-anak na natitirang buhay sa ating angkan. Kaya sino pa bang magtutulungan kundi tayong dalawa, di ba? Pero nang pumunta ka rito, wala bang nakapansin o nakakilala sa'yo? Wala naman. Naka-jacket ako. At nakasuot ng bonnet kaya walang nakapansin sa akin. Kung ganon, humanda ka, pinsan. Dahil oras na para sa iyong grand transformation. Kapag lumabas ka ng bahay na ito, walang sino man ang makakakilala sa iyo.